I'm feeling a little bit of pressure right now. Talaga bang pag-uusapan natin si Michael Jordan na para bang he's just like one of them? Let's try. First time ko lang din mababasa to, sabay tayo. Sulat ni Ryan Garcia. Michael Jeffrey Jordan, si MJ, arguably di umano, the GOAT ng basketball at ang taong nagdala ng NBA sa global stage. Well, the main one. 88 ako pinanganak, namulat noong early 90s. Laging Michael Jordan or Tiger Woods lang yung panahon na yun. Hindi lang siya basketball player. Isa siyang cultural icon na talagang pinayaman ng sport, pati na rin ng fashion at pop culture. Tubong Wilmington, North Carolina. Naglaro siya para sa North Carolina Tar Heels sa ilalim ng legendary coach na si Dean Smith. Noong 1982 NCAA Finals, tinira niya ang game-winning shot kontra Georgetown ni Patrick Ewing. Ito ang moment na ayon mismo kay MJ, nagbukas ng pinto sa kanya para sa isang legendary career. Pagkatapos ng 3 taon sa North Carolina, nagdeklara siya para sa 1984 NBA Draft at napili ng Chicago Bulls bilang 3rd overall pick. Kasabayan niya sina Akeem Olajuwon, Charles Barkley at John Stockton. Isa ito sa pinakamahusay na draft classes sa kasaysayan. Rookie pa lang, all-star na agad si Jordan. Ay nai-imagine ko ang hirap siguro para kay Ryan Garcia na i-summarize ang lahat ng ito para sa isang maikling chambalero video. Sa rookie season din niya naranasan ang slam dunk contest loss kay Dominic Wilkins at ang infamous all-star game freeze out. Pero hindi ito nakapigil sa kanya. Nabuhatin ng Chicago Bulls papunta sa playoffs matapos ang All-Star break. Kahit nilaglag agad sila ng Bucks sa unang round, nauwi niya ang Rookie of the Year at All-NBA second team. Sa sumunod na season, nagkaroon siya ng broken leg injury at muntik nang mamintis ang buong taon, pero bumalik siya sa latter part ng kanyang sophomore year. Sa Game 2 kontra Celtics sa first round ng East Playoffs, umiskor siya ng 63 points. Isa itong playoff record na hindi pa rin nababasag hanggang ngayon. Doon sinabi ni Larry Bird ang iconic line, "It's just God disguised as Michael Jordan." Tinawag siyang Air Jordan at his airness dahil sa gravity-defying dunks. Ang tagal nga naman sa ere kasi, di ba Plok? Lalo na ang free throw line dunk niya noong 1987. Noong 1988 naman, nakuha niya ang MVP, Defensive Player of the Year at scoring title sa iisang season. Grabehan, pero paulit-ulit pa rin siyang hinarang ng pisikal na bad boys Pistons gamit ang Jordan rules. Ang tagal ng bad boy ng Pistons. 3rd generation na ng bad boy Pistons to. Ito sila Bill Laimbeer, tapos sina Rasheed Wallace, tapos ito naman ngayon, sina Stewart. Nag-adjust si Michael Jordan, nagpalakas, nagtiwala kay Phil Jackson at sa pag-usbong ni Scottie Pippen. Winalis nila ang Pistons noong 1991 at nakuha ang unang NBA championship kontra Lakers ni Magic. Sinundan ito ng 2 more titles bago ang kanyang unang pagre-retiro matapos ang pagpanaw ng kanyang ama. Sad note, pero ulitin ko lang, ramdam ko yung pagkakakompress ni Ryan Garcia. Ang hirap nga naman kasi ng trabaho niya, Michael Jordan, i-compress mo sa isang napakaliit na video. Bumalik siya at muling nag-3-peat. Alam na natin lahat to. Kabilang ang iconic na 72-10 season ng 1996 Bulls na para sa marami, the greatest team ever. Parte din siya ng 1992 Dream Team. Nag-artista, naglaro sa Space Jam at naging inspirasyon ng buong henerasyon mula Kobe hanggang LeBron, no? Kaya naman sa ating Chambalero basketball group, sa totoo lang, meron tayong tinatawag na aura rule. Aura rule kasi yun yung rule na kapag ang joke o ang meme o ang pang-asar masyado ng gasgas, pwede itong burahin ng moderator. Nasa rule yun. Kapag nakakasawa na, pwedeng burahin ng moderator. Yan ang tinatawag nating aura rule. Ngayon, ang nauna doon ay yung Jordan versus LeBron debate. Sawang-sawa na kasi ako dyan, and apparently, pati yung ibang members natin, nilagay natin sa rule
na pag nakita ng moderator at naisip niya na sawa na siya, pwede niya tanggalin yung GOAT debate. At saka sa akin kasi, Plok, una, walang katapusan. And it doesn't make sense to me na itong LeBron na nakapatong sa shoulder ng isang Michael Jordan, para sa akin, kung ako si Michael Jordan, parang dapat itong mga susunod mas magaling sa akin eh. Kumbaga, kung tatay ka, dapat yung anak mo maging mas magaling sa'yo. So parang the comparison doesn't make sense to me. Masyadong magkalayo yung time at yung isa natuto dito. So yun lang. Siguro that's just my way of announcing na bawal ang GOAT debate sa Chambalero Basketball Group. Natapos man ang kanyang basketball career sa isang unsuccessful na Wizards team, parang binabrush off lang naman natin yun mga fans yung kanyang oras sa Wizards dahil wala nang makakabura sa kung ano ang ginawa ni Michael Jordan sa basketball, sa city ng Chicago, no? Pati sa pop culture, pati yung mga walang pakialam sa basketball nagsusuot ng sapatos niya. Di maitatanggi na siya ang naging gold standard para sa mga sumunod na henerasyon ng Hoopers. Naging cultural icon din dahil sa mga Jays o Jordans. It's gotta be the shoes! Kaya nga hanggang ngayon, mga bata, sinasabi pa rin, if I could be like Mike. Nostalgic. Mahirap na episode to. Paano mo ilalagay sa isang maikling video ang isang Michael Jordan? Pero siguro ano lang to kumbaga para sa mga talagang basketball fans, alam nyo na lahat ng sinabi natin. Kumbaga, minamasahe lang kayo ng nostalgia. Ayan na, Plok. Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia hanggang sa susunod na episode ng Chambalero. Dumalaw ka na rin, Plok, sa chambalero.com.